yung sub-judice rule is not meant para yung kung may inconsistency sa ibang bodies, sa SEC, quasi-judicial bodies, or dito sa Congress or sa Senate. Kasi kung yun po ang kaso, di lahat ng ginagawa ng mga COM ngayon, ng mga TRICOM, QUADCOM, ang kailangan lang gawin ng witnesses nila ay mag-file ng kaso against themselves, tigil na yung hearing. No? Number two, there are many points regarding other guests. For example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the President talk to him directly. Ang executive privilege, pagkaalam ko, kasi kasama po ako doon, ako po nag-chair nung investigation sa ZTE nung na-discuss po itong mga issues na to at na-bring up for the first time in, at least in a recent history, yung executive privilege. Ang purpose ng executive privilege, pareho din ng purpose nung privilege na binibigay, for example, sa journalist. Iyan pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay ng balitang yan, naniniwala naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroong pananagutan ng mga opisyal ng pulisya na sangkot sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam, sinabi nitong si Senator de la Rosa na posibleng sa kasong kidnapping ang kaharapin ng mga ito dahil walaan niyang legal na basehan ang mga pulis doon sa ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Git pa ng Senador, kabaligtaran ang naging proseso ng pag-aresto kay Duterte kung saan dapat daw ang humiling na arestuhin ang dating Pangulo nang magsundo sa kanya. Sa kaso ng dating Pangulo, ang mga otoridad ng bansaan niya ang umaresto at naghatid sa International Criminal Court. Anong klaseng kaso to, sir? Anong kalabasan? Di ba kidnapping yun? Di ba? Kidnapping yun. Oh, wala silang legal basis sa pag-aresto. Kabaligtaran. Dapat, yun nga. From the start pa lang, mali na yung ginawa nila, di ba? Binirate nila yung constitution, binirate ng mga batas, at yung the usual, the normal process, wherein dapat ang requesting party ang magsundo, kumuha dito sa pinaparesto na tao, kabaligtaran. Sa atin, tayo pa mismo. Tayo nag-aresto, tayo pa naghati doon sa ICC. Agad po yan napayag itong si Senator Bato de la Rosa kasabay po ng kanyang pagdaloon po sa Senado doon sa ikalawang serye o yugto ng pagdinig sa naging pagresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Merong Oplan pursuit. Pakita na lang na inaamin at pinagmamalaki ni General Torre. Yan! Sabi niya, Ito ang dapat talagang unahin sa lahat na ikulong, i-contempt. Etong si General Torre. At ang ganda nga sabi ni Senator Cayetano mamaya, sasabihin niya na 'di ba pagka nanguhuli lagi si Torre, dapat utusan natin si Torre na hulihin si Torre, 'di ba? Yan po ang dapat. mamaya, tuloy natin. di ito spur of the moment. Huwag Oo. kayong maniwalang spur of the moment. Yan. Dahil matagal ko nang pinaplano ang Operation Pursuit. Ang nagsabi niyan si Torre, yan ang ipapahamak talaga ng mga unang-una yung mga hambog. Hambog kasi yan si Torre. 'Di ba? Bakit to, Kanyo? Kasi nga si Torre po full of himself. Sa totoo lang. Yung mama na yan, may konting may balita nga ako, hindi ko na lang sasabihin, pero yung may mga close in yan, talagang nagkikwento sila, full of himself. Yung laging siya yung bida, meron tayong mga katrabahong ganyan yung laging bida. Laging siya na lang. Hindi, ako magaling. Ako. Lahat to, akin to. Eto, dahil sa epal-epal niya, akala niya kasi nakikita niya siguro sa social media niya. Tingnan mo, pinupuri ako ng mga gago. Oo, di ba? Hindi niya alam yung mga nagpupuri sa kanya, mga troll yun ni Marcos. Di ba? So, pinupuri siya. So, pumasok sa utak niya nga to. Tignan mo na, ang galing ng ginawa ko sa pagkadala ko dito kay Duterte sa dahig. Naku, papa-interview ko. So, nung in-interview siya, ayan, pinagyabang niya. Hindi ito spur of the moment. Pinaghandaan ko to. Ako dito, architect dito. Ako nag-ayos lahat. Akin to. Ako dito, bida-bida dito. Ayan, napahamak tuloy siya dahil sa pagiging mayabang hambugero nitong maman to. Napahamak siya sa feeling niya. Siya talaga ang magaling. Ayan, napahamak na nabuking na pinagplanuhan na pala to noon pa. So, lumalabas, sinungaling si Marcos. Di ba? Dahil nga sa pagiging hambugero nitong maman to, yun ang problema pag hambog Yung bibig na yan, dapat yan, tinatapalan ng tape. Okay, hindi. Pero okay na rin yan. At least nabuking namin. Ayan. Sige.
pwede natin ipakita. Ayan. Laksan lang po yung volume. Laksan lang natin yung volume, please. Lakse, lakse! Dapat Hello, check. Hoy, Sige. walang audio, walang audio. Hindi nag-stop. Ano ba yan? Attorney Dana, yung ating technical please, napakahina naman ng volume natin. Palta na yung technical nyo. Paano yung kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa daig no matter what on that day. So paano po ibinaba sa inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you na no matter what we need to fly the former president to The Hague and we need to implement the ICC arrest warrant? Arrest him and bring him to The Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to The Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest. Tapang. Ang yabang, di ba? Resume bring to the egg. Ayun lang. Sabi niya, basta ako yung bla dyan. Basta bigyan mo ako aeroplano. O, tangin na, binuking talaga eh. Binuking niya talaga eh. Ang tanga-tanga talaga nitong... Sorry pero... Grabe, binuking niya talaga yung mga amo niya na pinagplanuhan talaga. Everything. Pero matagal na yan eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Oh, ayan, tingnan mo. Matagal na yan. Kasi masyadong, alam mo, tama talaga ang Biblia eh, no? Alam bira, marami kang matututunan talaga sa Proverbs eh. Kasi sabi doon, hindi lang sa Proverbs, sa entire Bible, paulit-ulit yan sinasabi, yung bibig mo, ang ikakapahamak mo. Oo, kahit nga, tuloy, dahil sa daldal mo, kung shut up ka na lang saan, kaya lang kasi gusto mo, yung malaman ng taong bayan na ako, ang feeling mo kasi successful yung ginawa nyo eh. Feeling nyo, proud ang mga Pilipino. Hindi nila alam, mga troll yung nagko-comment sa kanila. At galit na galit ang mga Pilipino sa ginawa mo. Ngayon, pinagmalaki mo pa. Kasi after na ito eh. Oh. Spur of the moment eh. Matagal na yan. And, nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. No. Di ba? Oh, yun. Senator Rami, Ayan, pasok! maliwanag, may Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Inutos ni General Marbil, ang Chief PNP, and the operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at waring nakita ko bit-bit ni General Torre nung pumunta siya dito sa first hearing dahil pinagmamalaki nga niya na napakakapal nung plano niya. Ang Oplan Pursuit 80 pages. Grabe, daladal. Bit-bit pa talaga eh. Gunggong din talaga eh. Bit-bit niya talaga yung plano niya eh. Pagyayabang niya ha, dadalhin ko ito ha, para pag malaki. Hindi niya alam kakapahamak niya yun. Ganun ewan ko, ano man tawag mo dyan kay Torre? Oh, bit-bit niya pa eh. Walang yan talaga nga naman, kabobo nitong mamang to. Sorry lang ha, pero that's the truth ha. Mahina utak eh. Maliwanag na ang PNO had prepared a secret plan o plan na pursuit to detain PRRD, including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could access the property. Sana hihingi ako ng kopya nitong 80-page plan called Operation Pursuit. At gusto ko rin sana malaman, katulad ng sambayanan, kung kailan nag-umpisa to. Dahil obviously, itong Operation Pursuit was concocted weeks, if not months before March 11. Panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero, mukhang hindi naman yata totoo to. Hindi naman yung Interpol o yung diffusion notice na dumating ng March 11 ng 3 a.m. ang nag-umpisa nitong lahat. Kundi, nung nakaraang taon pa, Mayo pa lang, klarong-klaro na. Madam Chair, may I move that this committee issue a subpoena Yun. duces taken to the PNP to produce that document?
Madam Chair, before you rule on that, did the cabinet secretaries also submit already the whole video? Kasi they said last time Putol. na they will submit their version of the whole video. Kasi I agree with Senator Bato that any piece of evidence that is not confidential or does not violate national security should be handed over so that we can be fair to them, diba? We don't want to come out with reports then sasabihin nila ay hindi yan yung nasa buong video, ay hindi yan yung nasa plano, diba? So maybe we can request them, and then if they don't give it, then we subpoena it. But I submit to you, Madam Chair. Yes, I'm in full agreement with both our senators. And certainly, the comment that there was no plan until they received the Interpol warrant. Yari siya, papakuha na yung dokumento. Puro ka kasi yabang, animal ka eh. Yeah, napakayabang mo kasi. Napakayabang mo, Tore. Kaya submit ngayon ang buong ang dokumento. Yari ka ngayon kasi yung bibig mo, ipakapamak mo yan. Kaya sigurado ako ngayon, sinasabon na ito. Yun ang katotohanan, sinasabon na ho ito, malamang. In diffusion order is highly doubtful. Pati yung New York Times, alam yung balita tungkol sa plano. Bakit tayo walang maibigay na plano sa ating komite? Pagkatapos yung complete video na hinahanap ni Senator Cayetana, tama po kayo. Hanggang ngayon, hindi pa nabigay. Pero baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Bato. So hindi talaga pwedeng ibigay muna sa Ako, yari ka, Senator Bato. Kasali ka. Actually, saya ng hearing na to kasi minsan nagbabato pa ng biro si Cayetano kay Bato, pero si Bato naman sobrang sports niya, tsaka kitang-kita mo na alam mo yon, hindi ho siya natatakot sa anumang gagawing pag-aresto. Kasi ito tama yung ginawa mo, Senator Bato. Itodo mo na to. Itodo mo na, sir. Kasi ganun din naman whether itodo mo o hindi, kung gusto nila ipa-aresto ka, kasi ang balita ko meron second and third and fourth pa na na warrant. Kasama ka doon. Naturalmente, ikaw ang PNP chief doon. So siguradong kasama ka doon, itodo mo na to. Para kung sakaling birahin ka, na dahil sa bumanat ka na, kaysa mag-hold ka pa. Kaya tama tong ginawa mo, Senator Bato. Senator Bato, anong comment niyo dan? I'm waiting. Magkapit bahay tayo O sige. Ang liwaliwanag na meron talagang extensive and exhaustive plan, 80 pages. Then the administration was already anticipating the application for a warrant of arrest and the issuance thereof. It's also apparent there was some kind of communication and coordination with the ICC. It's well known that some officials of the DOJ, as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government already visited The Hague and perhaps even met the president of the ICC in Japan. So we are very deeply concerned about this contradiction in the claims. Kasi ang liwaliwanag na may communication and coordination na, tapos may sinasabi pang mga official channel through DOJ sa The Hague, backdoor channel. Bakit tinatago pa ng gobyerno? Tapos na to Tapos na ito, hindi na siya national security issue. How could the administration have known for weeks, if not months, in advance that the ICC will issue a warrant of arrest if, as claimed by the Secretary of Justice, the country was not communicating with the ICC? Parang hindi ka panipaniwala na gulat naman tayong lahat. So Madam sana yan klinaro nila. Yes, Senator Cayetano. On your point, that feel free to interject. Just on the point of ongoing investigations, may kaso ba? I was really deeply disturbed and shocked when Secretary Boying Remulla told us that lahat nung this is my words so we'll refer to the record naman sa eksakto niyang sinabi at yung terminology, but sabi niya, Senator Bato, nung huling hearing na parang lahat, and you might want to refute that if you have information, but sabi kasi niya lahat daw nung wrongful death po yung ginamit niya ay wala daw record, walang blatter, wala daw talaga. Tapos halimbawa may gunshot wound, tapos nakalagay cardiac arrest, di ba? I don't know if that is cardiac arrest because of I don't know, but ang point ko lang, na surprise at na-shock ako because when I was in the cabinet, before kami mag-explain abroad, hindi binubunot sa hangin yon. Nagmi-meeting yan, whether with the DILG or whether with the Chief PNP. I have had several meetings with
Senator Bato when he was Chief PNP and I was still a senator. Kasi hindi naman ako magsasalita dito na hindi ko muna tinanong sa kanya. So, aside from yung mga ni-reveal mo na very telling details, I think we owe it to the public. Yung sinabi po ng, let me frame it this way, no? Kung pro Duterte ka, you want accountability. Yes, but we want accountability here in the Philippines at yung tamang process. Kasi two wrongs does not make a right. If you are anti-Duterte, you also want accountability. But you also want to do it right. Because two wrongs doesn't make it correct. Meaning, kung ma-dismiss yan sa ICC o kaya mag-change ng administration, balik na naman. So, whether you're pro or anti-Duterte, we want the rule of law. Gusto natin tama. Last point lang, Madam Chair. Yung chilling effect, di ba? So, kapag yung pinag-uusapan whether yung warrant arrest sa mga cyber libel or, tignan nyo po ilang taon na ba? 2016, 2025. 9 years ko nang kadebate si Senator De Lima, just like some others of us, former Senator De Lima, 9 years, diba? 9 years na. Usually, yung usual, 30,000 yan, 16,000. So nagsasagutan kami sa issue. First time na nagdebate kami 2-3 weeks ago, ang una niyang sabi, dapat yan si Cayetano kasama sa ICC. Di ba? And then after that, naglabas sila ng redacted. And then mayroon ding iba, like former Senator Tunya. Marami pang susunod dyan. So may chilling epekto. Sa akin okay lang kasi sanay akong takutin di ba? Sanay naman na ganun. But ang point ko lang, Madam Chair, that's why we have to get to the bottom of this. For example, in the case of Senator Bato, kailangan alam natin pagka may lumabas, can he have his counsel of his own choice? Can he be examined by a doctor? Pwede ba siyang mag-resist kasi wala naman Philippine order? Pwede ba siyang isakay bigla sa airplano? Mabigat yan, baka ma-overloading yung airplano. No? So, dinadaan ko lang po sa biro, pero hindi biro yung ito. Let me stop with one example, mama. Kasi maraming progressive groups. Siyempre, dahil nga sa history kay President Duterte, I'll assume good faith sa progressive groups. Assuming na human rights activists sila, assuming na may mga napatay na extrajudicial killing, naisip ba nung progressive groups na yan na pag biglang may nakitang hukay wherever in the Philippines, kahit sabi mo yung hukay na yan ay 20, 30, 40 years na, at may 50 nakalibing doon, or 43, katulad na rin lang nung kay President Duterte. Tapos ang sabihin nung kusino man, let's say retired military or retired intelligence officer, sir, mass grave nung komunista yan. Pinatay yan during 2012. Nung pinatay yan, 2012, may ICC pa. Payag ba tayo na yung mga progressive group, pati yung mga congressmen na progressive group, ay bigla na lang kukunin, isasakay sa airplano, dadalhin sa Hague, na hindi sila makakapunta sa Philippine courts? So, whatever kasi we decide here and whatever as a nation we decide, Madam Chair, is applicable to all of us. Di ba yung sinabi ni President Erap na weather lang yan? Kaya kailangan may batas. Para kahit anong weather, klaro yung karapatan mo. So, let me stop here, but thank you for that.